Hello guys! Nandito kami ngayon sa Tarsier, Carmen, Bohol. First time ko guys na makapunta dito. Taga rito ako sa Bohol pero hindi ako nakapunta noon. At ang pagkakaalam ko, ang Tarsier ay nasa Chocolate Hills. Wala palang Tarsier doon sa Chocolate Hills. Mayroon pala silang talagang lungga ng mga Tarsier. Kaya nandito tayo ngayon. Titingnan natin yung Tarsier ng Carmen, Bohol. Ito guys, nandito na kami sa loob. Picture muna para mayroong remembrance kasama ang aking husband at ang aking bunso. At kasama rin namin ang aking hipag na asawa ng kuya ko. Ayan, nagpicture-picture muna kami, banding-banding. At ito guys, papasok na tayo sa loob ng Tarsier. Sa loob kung nasaan ang mga Tarsier. Ayan. Ito yung dadaanan natin guys. Maganda naman at hindi maputikan yung mga sapatos natin dahil simentado naman siya. Maliit pero simentado at hindi madudumihan ang iyong paa. At ito yung mga hagdanan, mga puno ng kahoy nakapalibot sa loob kung nasaan nakatira ang mga Tarsier. At dito tayo guys sa may entrance, mayroon naman magtuturo sa atin, mayroon namang tour guide. Ituturo nila kung saan naglulungga ang mga Tarsier. Ito guys, tinawag tayo ng tour guide. Itinuro niya sa amin kung nasaan yung Tarsier. Ayan guys, nagulat ako sa nakita ko kasi ang buong akala ko ang Tarsier para siyang unggoy. Hindi pala, napakaliit pala ng Tarsier. Ayan napakaliit, para siyang daga. Ang buntot niya guys, para talagang daga. Ang pagkakaiba lang nila kasi malaki ang mata itong Tarsier at saka bilog ang ulo. Ang daga naman maliit lang ang ulo. Ito guys, punta naman tayo doon sa pangalawang Tarsier. Ayan, ito yung daanan. Safe naman siya, hindi naman siya nakakatakot. At malamig guys, freeze ang hangin. At yung pagpunta natin is umulan. Kaya mayroon tayong daladalang payong. Ito yung pangalawang Tarsier guys. Ayan, nagtatago sila dyan. At ang Tarsier, hindi siya gumagalaw, yung ulo lang ang gumagalaw, tapos yung mata patingin-tingin. Para ang sarap-sarap tanungin ng Tarsier kung ano ang iniisip. Ayan guys, ayan yung Tarsier, nagtatago. Natakot din siya mabasa ng ulan. Ayan, nagtatago siya. Parang daga talaga. Ayan yung buntot niya guys, mahaba. Punta naman tayo guys sa pangatlong Tarsier. Ayan, yung daanan natin. Maayos naman. Hindi naman nakakatakot. Yan. Maraming mga puno ng kahoy. Ang buong akala ko, ang daming mga Tarsier. Ngayon, hindi pala, kunti lang kasi nagtatago yung iba. Bali yung nandito ngayon, ang makikita natin, 9 na Tarsier lang daw guys. Kasi yung iba, nagtatago nandoon sa mga matataas ng puno. Ito lang yung nandito sa baba. At bumalik naman din sila daw dyan sa kanilang lungga. Ayan, bumalik. Talagang doon sila nakasteady. Nasa 100 daw guys itong Tarsier lahat dito sa Carmen. Diyan, 100. Pero yung nandyan, yung makikita natin, 9 lang. Pero yung nakikita namin, hindi siya umabot ng 9. Yan lang yung tinitingnan namin. Ito yung mga puno o mga maliliit. Na-damage din daw to ng bagyong Edith. Ayan ang dilim. Makulimlim kaya hindi makita yung ating Tarsier. Hindi makita. Madilim. Madilim. Kaya hindi nakikita ang Tarsier. Yan, punta naman tayo guys sa iba. Guys, tapos na tayo sa pang-5 Tarsier. Bali, pupunta naman tayo sa pang-6. Ayan, pagka napagod ka, mayroon ka ding masisilungan. Pwede ka rin mag-relax dahil mayroon silang salakot.
Ito, dito na tayo sa pang-anim na tarsier. Ito pang-anim. Ang dilim. Ayan. Ito guys, yung pinakamaliit sa lahat. Ayan, parang anak yata to. Siya yung pinakamaliit. Ayan, nakahawak talaga siya sa puno ng kahoy. Ayan. Pang-anim na tarsier. At yan tayo. Tingin-tingin tayo sa pang-anim na tarsier. Yan. Hindi natin siya guys pwede malapitan kasi bawal. Kaya hanggang dyan na lang tayo. Tingin-tingin. Abot-abot kamay kahit hindi naman maaabot sa kamay. Ayan. Ayan guys, yung sa lakot. Pagka napagod ka, pwede ka dyan magtambay. Pahinga muna. Pwede ka rin dyan matulog. Wala namang limit sa oras pag nakapasok ka na dyan sa loob. Depende lang sa'yo. Kaso, bawal bawal ka magdala ng pagkain. Pwede siya tubig. Tubig lang. Bawal pagkain. Kaya pagka nagutom ka na, kailangan mo na talagang lumabas para makakain ka kasi bawal talaga magdala ng pagkain. Meron din guys malaking salakot. Ayan pwede ka rin magtambay-tambay dyan. Ayan kasi binilang ko, bali ito pang-pito na to yan, pang-pito na tarsier. Ayan madilim din, pang-pito na tarsier. Yan. Mayroon din tayong mga kasamahan guys. Mga bagong dating to na mga turista. Taga ibang bansa. Ayan. Yan, papunta naman tayo guys sa iba. Umikot na tayo, tapos na tayo sa pag-ikot. Bali itong daanan na to, papunta na ito sa exit. Kaya hindi ka rin manghihinayang sa ibabayad mo ng entrance kasi solid naman. Makikita mo naman talaga yung mga tarsiers. Yun nga lang, yung maganda sana tingnan kung nandyan yung mga tarsiers nagtatalunan. Kaso, nagtatago din daw pala sila guys. Gabi lang sila lumalabas. At nanghuhuli ng insekto. Ayan guys, tarsier din to. Pang-walo na tarsier. Wala guys, matanda na talaga ang yung lingkod. Tarsier. Ayan. Yan. Pusing-pusing din tayo pag may time. Ayan. Yan. Ayan yung mga puno Guys, pababa na tayo. Hindi naman din nakakatakot pagka bumaba ka kasi maganda naman din yung simentado nila. Parang riprap, parang ganun na hindi naman siya madulas kahit umuulan. Ayan guys. Ayan, ang ganda ng nila Cute yung daanan. Sana all simentado. Cute yung daanan. Ang liit. Mas maliit to. Parang mas maliit to kaysa kanina. Ito guys, ang pang-siyam na tarsier. Mas maliit siya. Bababa na tayo. Ayan guys. Mayroon tayong mga foreigner na mga kasama. Isang pamilya din yan sila guys. Sana all dinadalo lang nila. Kahit malayo. Talaga naman pagka marami kang pera. Sana maraming pera. Kaso wala naman tayong pera. Biruin mo nga, taga Bohol ka. First time mo lang makapunta dito. Kaway-kaway sa mga taga Bohol din na hindi pa nakapunta dito ng tarsier. Alam ko mas maraming taga Bohol na hindi nakapunta ng tarsier. Kabilang na ako doon pero hindi na ngayon kasi nakapunta na ako. Char. Nakapunta na rin sa wakas ng tarsier. Alam nyo guys, hindi naman din kasi ako mahilig mamasyal-pasyal. Hindi ako mahilig. Siguro baka nagsawa na dahil noong bata pa at nang lumaki na mahilig sa lakwat siya. Kaya nagbago na ngayon, hindi na talaga ako mahilig maglakwat siya. Kahit mayroong sasakyan, hindi ko bet mamasyal-masyal. Pero try ko, iikutin ang buong Bohol na mga tourist spot
para makita ko naman din ang kagandahan ng ating probinsya ng Bohol. Ayan guys, bababa na tayo. Pa-exit na tayo guys natin na na Tarsier. Kasi hindi nga kami pumunta pa doon sa dulo. Mayroon pala doon sa dulo siguro. Yan, kasi ang sabi siya, ito yung labasan, wala kang choice, hindi ka na rin mahihirapan kung gusto mo na bumili ng mga souvenir, dahil ang iyong lalabasan is tindahan ng mga souvenir. Galing guys, no? Ang galing mag-isip. Ayan, no? Hindi ka pwedeng lumabas sa iba kasi walang daanan. Dito talaga. Kailangan mong pumasok dyan sa tindahan na yan upang makalabas ka. Ayan, ang daming mga souvenir. Kaya namimili tayo, guys. Namimili tayo ng souvenir. Ayan, ang dami oh. Ang dami, kaso iba man yung napili namin. Iba yung napili namin, yung na yan, yung ukulele. Ukulele ang napili namin. Bit ko sana yan oh, yung malaking Tarsier na bag. Maganda yun pagka nakamotor ka, ibag mo sa likod. Iyan, kaso wala. Lang siya, parang decoration, hindi naman talaga siya totally bag. Mayroon lang siyang maliit na lagyanan. Hindi mo siya pwede malagyan ng mga ng mga abubot mo. Ayan, dito tayo guys sa pwesto na to. Nakahanap tayo ng mabibili. Para naman mayroong remembrance sa ating pagpunta ng Tarsier. Madala natin si Tarsier at hindi makakalimutan. Ayan, namimili tayo guys. Hanap-hanap, tingin-tingin. Oops, mayroon akong nakita. Kaso hindi bet, hanap mo na ng iba. Yan, hanap tayo ng iba. Ayun. Ang nabit sa bunso, ang ukulele. Kala mo marunong. Ukulele. Sista na maliit. Ukulele ba yun? O yun yata eh. Ukulele. Tingin-tingin. Hanap-hanap. Tingin-tingin. Patingin-tingin. Baka makakita ng apam na matanda dyan. Pero wala naman. Hoy! Afam na matandang mayaman, madaling mamatay, patay tayo dyan. Ayan, nakahanap tayo ng headband. Hindi naman tayo mahilig ng headband guys, pero hindi ako ang maghihidband dyan. Ang aking partner, ayan, kasi aarangkada daw siya kapag gabi. Kaya magsuot daw siya ng headband. Yung kulang na lang daw niya ay wig. Meron niyang kasama dito guys. Lalabas yan tuwing gabi, patay na. Puputulin ko guys, puputulin ko yung titi. Ayan. Nakapili na tayo guys at pupunta na tayo sa cashier. Magbabayad na tayo. Ayan. Yung nabili natin, nakabalot na yung ukulele. At saka yung headband para sa aking partner. Ayan guys. Dito na tayo sa labas guys. Nakalabas na tayo guys. Ayan oh, marami nang nagsisipagdatingan. Maswerte tayo na konti lang tayo dun sa loob. Kasi maaga pa tayo guys eh. Mga 8 a.m. yun. 8 a.m. Ayan. Sa Bohol Tarsier Conservation Area. Ayan guys. Tapos na tayo. Babu!